Huli sa akto mahigit 30 Pinoy na nagtatrabaho sa isang scam hub sa San Pedro, Laguna. Ang kadalasan nila mga target, mga matatanda at retirado na sa ibang bansa. Nakatutok si John Consulta. 37 Pilipino ang inabutan ng NBI sa isa umanong scam hub sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna. Nakadisplay sa ibang computer ang transaksyon na panloloko sa kanila umanong mga target sa Amerika. It is about an establishment posing as a call center. And according to the informant, this establishment are engaging in scamming activities. Ayon sa NBI, kunwari ay mga tech support sila ng mga malalaking tech companies at umaalalay sa mga Amerikanong may problema. Yun pala, nagtatanim sila ng malware sa cellphone ng mga target. Naka-embed ang malware sa mga messages na pinapadala. Meron din umano silang isinasagawang fraudulent marketing scheme kung saan nagkukunwari silang empleyado ng isang pharmaceutical company at may hawak ng listahan ng mga umu-order ng gamot. Pag nakuha na ang perang bayad para sa gamot, naglalako na ang mga ito na parang bula. May ilan ding ang panloloko naka-angkla sa loan, debt relief scheme. Mag-o-offer kunwari ng kalahati na lang ang babayaran sa kanilang mga loans, pero tatangin lang ang bayad at di tunay na mababayaran ang loans. Mga elderly at retirees daw ang kadalasang biktima ng mga inaresto. Na-inquest na sa reklamang paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account Scamming Act ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Isang ginang na nakapila sa ayuda sa Mandaue City ang nawala ng malay at kalaunay nasawi. Ayon sa ama ng biktima, nagbakasakali siyang pumila sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino noong 1 taon. Pero habang nasa pila ng validation, nawalan umano siya ng malay. Sinubukan daw siyang i-revive pero wala na raw siyang buhay. Idinarating ito ng ama ng biktima lalo't may mga rescuer o otoridad sa lugar. Ang panawagan ng kanyang pamilya, ilabas ang CCTV footage kung saan nangyari ang validation. Ang City Administrator ng Mandaue humihingi na raw ng incident report bago maglabas ng pahayag. Wala pang opisyal na pahayag sa insidente ang DSWD. Nagbigay na raw ang kagawaran at City Social Welfare Office ng financial assistance at iba pang tulong sa pamilya ng biktima. 4 na anak ang naulila ng ginang. Patay sa pamaril sa Cagayan ang 3 magkakaanak na binibentahan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng ginto. Sa Bulacan, huli ka ang pagtangay na isang lalaki sa pitaka ng nurse sa ospital. Nakatutok si John Consulta. Nagmamasid-masid sa loob ng emergency room ng isang ospital sa Bulacan ang lalaking ito sa kuha ng CCTV. Ang kanyang target, ang nurse station. Pinagbubuksan niya ang mga drawer at nakuha ang wallet ng isa sa mga nurse na nasa laboratorio ng mga oras na yon. Sa backtracking ng pulisya, natunto ng wallet ng biktima sa bayan ng Balagtas. Pero nalimas na ang laman ng bank account ng biktima. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Patay sa pamamaril ang 3 magkakaanak sa gitna ng bentahan ng ginto sa Lalo, Cagayan. Sa salaysay ng kanilang pamilya sa pulisya, nakipagkita ang mga biktima sa isa pang lalaking nagbebenta umano ng ginto sa halagang 1.2 million pesos. Pero ang kanilang katransaksyon, wala raw dalang ginto at kailangan pa itong kunin sa isang barangay. Sumama naman ang mga biktima at nang makarating sa isang liblib na lugar, doon na sila pinagbabaril. Tinangay ang kanilang pera. May 2 pang kaanak mga biktima ang kasama nila pero nagpaiwan sila sa bayan. Tinangka rin daw silang patayin ng mga salarin pero nakapagtago at nakatakas. Nailibing na ang 3 biktima na pawang mga Maranao at residente ng Muslim compound sa Tuguegarao. Arestado sa follow-up operation ang 2 lalaki na itinuturong pumatay sa mga biktima. Nakumpiska ang ilang baril, granada, bag at 3 cellphone. Positibong kinilala ng mga saksi ang mga nadakip na suspect. Patuloy ang pagtugis sa isa pa nilang kasama. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Umaaray ang mga empleyado dahil hindi sapat ang kanilang sahod sa pagmahal ng petrolyo at pagmahal din ng mga bilihin at serbisyo. Ang sabi ng DOLE, kung makita raw ng mga wage board na may sapat na basehan, posible ang aumento sa sahod. Ang tugon po ng mga employer, alamin sa live na pagtutok ni Von Aquino. Von?
Pia, nangangambang ilang manggagawa na nakausap natin na baka hindi na sumapat yung kanilang kita sa oras na tumaas ang presyo ng bilihin dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. Kaya naman ang hiling nila, taas sahod o kaya ay allowance. Minimum wage earners sina RM at Renz bilang housekeeper sa isang BPO company dahil sa maladomino ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kulang din tumataas na din yung mga bilihin Kahit konting taas sahod para kahit papaano makabawi man lang. Basta matustusan lang din yung mga pangangailangan. Sa Metro Manila, 695 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector. Sabi ng National Wages and Productivity Commission, posible ang dagdag sahod kung may makitang sapat na basihan ang Regional Wage Board para rito. Should the board find urgent and reasonable grounds to issue a wage order within the 12-month period, it shall submit a written justifications sa ating pong commission for its immediate review and affirmation. So, once na na-affirm po ng commission yung magiging justification ng ating board, pwede na po silang mag-initiate ng minimum wage setting process. Para sa Employers Confederation of the Philippines, maging mga kumpanya, apektado ng pagsirit sa presyo ng langis. Kaya dapat din daw isaalang-alang ang kakayahan ng kumpanya kung magtataas ng sweldo ang mga manggagawa. Strategic factor na mamatay ang mga kumpanya yun. Yung binibigyan na minimum wage, sabi ko nga sa'yo, paiyakan na yan ngayon. Hirap na hirap yung mga kumpanya. So yung pinagtataas sa sweldo, yung mandate ng Regional Wage Board, yung pinipilit na kayanin nyo. Sabi ng NWPC, may mga Regional Wage Board nakakapasa lang ng wage increase at ang ilan sa kanila, pautay-utay pa ang aumento sa sahod. Para maibsan kahit papaano ang pagsirit ng presyo ng langis, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagsuspindi ng excise tax. Sakaling maisabatas, maaring umabot sa 10 pesos kada litro ang matapyas sa presyo ng produktong petrolyo. And hopefully within the next 2 weeks ay makapagbenepisyo na po at makinabang na po ang ating po mga kababayan. Pia, sa Lunes ay inaasahang maipapasa na sa third reading ng Kamara ang panukalang pagtanggal sa excise tax sa langis. At bago naman matapos ang linggo ay inaasahang maipapasa na rin ito ng Senado at maisusumite sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Bongbong Marcos. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. May bagong species ng dinosaur na nadiskubre sa South America. Ito raw ang isa sa pinakamalaking dinosaur na nabuhay noon sa Brazil. At tinutuklas ang koneksyon nito sa mga sinaunang dinosaur sa Europa. Kuya Kim, ano na? Ito ang mga butong nahukay noon sa Brazil sa South America. Mga buto ng isang dinosaur. Para matukoy kung anong dinosaur to, mabusisi itong pinag-aralan ng mga eksperto. At sa buwang ito, nilathala nila ang kanilang findings sa Journal of Systematic Paleontology. Ang mga buto raw ng isa sa mga pinakamalaking dinosaur na nabuhay sa Brazil, ang Dasosaurus tocantinensis. Sa tulong ng 1.5 meter long na femur na kanilang nahukay, napag-alaman nila na ang Dasosaurus tocantinensis, tinatayang 20 meters daw ang laki. At ang kinamangha pa nila, ang pinakamalapit na kamag-anak ng Dasosaurus tocantinensis, mga Garumbatitan morelensis, isang sauropod na nabuhay naman noon sa Spain. Ang lineage ng mga Dasosaurus tocantinensis maring nagmula raw sa Europe at nag-disperse o kumalat lamang sa South America 130 million years na ang nakaraan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.